Ano kung sasabihin ko sa iyo na ang pinakapinsalang sagot sa pagtataksil ay wala ng sagot? Hindi galit, hindi pagmamakaawa, hindi pati pagpapaliwanag, katahimikan lang. Dahil ang katahimikan ay hindi walang laman, puno ito ng mga sagot. Pinipilit nitong mag-isa silang harapin ang bigat ng kanilang sariling mga desisyon at ang bigat na iyon, bibigat sa kanila. Isang lalaki ang minahal ang isang babae ng lubos. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang puso, ang kanyang oras, ang kanyang lakas. At isang araw, nang walang babala, iniwan siya nito. Baka naiinip siya. Baka akala niya ay makakakita siya ng mas mabuti. Baka iniisip niyang hindi siya aalis sa kanyang isip, pero hindi niya inasahan ang susunod. Karamihan sa mga lalaki sa kanyang posisyon ay kakabahan. Magagalit sila, magmamakaawa o lulunod sa kanilang emosyon at mararamdaman niyang malakas siya kasi ang kontrol ay ibinibigay, hindi kinukuha. Pero ang lalaking ito, iba siya. Pinili niyang gamitin ang isang sandata na mas mabagsik kaysa anumang insulto, anumang argumento, anumang desperadong pakiusap. Pinili niyang ang katahimikan at sa sandaling iyon, binago niya ang lahat. Inangkin niyang muli ang lahat ng iniisip niyang pag-aari niya. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong kapangyarihan na sobrang lakas na pinapabagsak nito ang mga nagkasala sa bigat ng kanilang sariling isipan. At kung matutunan mong masterin ito, hindi ka na muling hahabol. Hindi ka na magpapaliwanag. Hindi mo na kailangan ng closure dahil ang iyong pagkawala ay magsasalita ng mas malakas kaysa anumang salita. Kung handa ka nang maging hindi matitinag, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Katahimikan ang aking kapangyarihan. Number 1. Ang sining ng pagkontrol sa emosyon ng mga emosyon, ang mga tanikala na nagtatali sa mga lalaki. Kapag hinayaan mong kontrolin ka nila, nagiging predictable ka, mahina at madaling manipulahin. Inaasahan niyang magre-react ka, inaasahan niyang magagalit ka, desperado, marahil galit. Dahil hanggat may reaksyon ka, alam niyang may halaga ka pa sa kanya. Pero sa sandaling tumigil ka, sa sandaling magbago ka, lilipat ang kapangyarihan. Isipin mo ito, aalis siya. Inaasahan niyang hahabulin mo siya. Hihintayin niyang makakatanggap siya ng text, tawag o isang pagputok ng emosyon. Baka nga mag-post pa siya online. Umaasang makakakuha siya ng reaksyon mula sa iyo. Pero ang makikita niya, katahimikan. Walang pagmamakaawa, walang pagpapaliwanag, walang desperadong pagsubok na magbalik loob. Isang puwang na dating puno ng iyong atensyon. At ang puwang na iyon, hahantong ito sa kanya dahil kapag ang isang tao ay umaasa ng isang emosyonal na pagsabog ngunit walang natamo, magsisimula siyang magtaka sa lahat. Bahalaga ba ako? Talaga bang minahal niya ako? Bakit hindi siya sugatang sugat? At dito magsisimula ang laro ng isipan. Kapag tumanggi kang mag-react, magtatanim ka ng binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Habang tumatagal ang iyong katahimikan, mas lalakas ang pagdududang iyon. Unawain mo ito. Ang pagiging reactive ay kahinaan. Ipinapakita nito sa mga tao kung paano ka pababagsakin. Binibigyan ka nito ng kontrol. Pero ang kontrol sa emosyon, iyan ang tunay na dominasyon. Ang lalaking hindi matitinag ay hindi matitinag. Ang lalaking tumanggi mag-react ay nagpapalakas sa mundo upang mag-react sa kanya. Madali ang magalit, mahina ang magmakaawa, pati ang mga insulto at paghihiganti ay nagpapakita na may pakialam ka pa. Pero ang katahimikan ay nakakatakot dahil ang katahimikan ay kawalan ng pagpapahalaga at ang pagpapahalaga ang hinahanap niya. Kailangan niyang malaman na mahalaga siya, na may epekto siya, na nasasaktan ka nang wala siya. Pero kapag wala kang ipinakita, kapag nagpatuloy ka na parang hindi siya kailanman nag-exist, para itong binura siya sa iyong buhay. At ang sakit na yon, karamihan sa mga tao, hindi nila kayang tiisin. Dito, karamihan sa mga lalaki bumagsak. Akala nila ang pagputol ng ugnayan ay nangangahulugang maghihintay lang sila sa dilim. Lihim na umaasa na babalik siya. Hindi iyon kapangyarihan, isa lang iyon pang-attach. Ang tunay na kontrol sa emosyon ay hindi lang basta putulin siya, titigil ka ng mag-alala.
magiging walang pakialam ka, gagalaw ka ng may layunin, disiplina at focus, walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi, walang pangangailangan ng closure. Pag-aralan mong kontrolin ang sarili at makokontrol mo ang sitwasyon. Magiging hindi matitinag ka, hindi mababasa, isang puwersa na hindi kayang manipulahin. At sa sandaling iyon, mararamdaman niya ito, na wala ang kapangyarihan na mayroon siya sa iyo. Kung handa ka nang bawiin ang kontrol, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ay hindi matitinag. Number 2. Ang batas. Ang reverse psychology, ang kalikasan ng tao, ay nakalaan para sa isang bagay. Ang nais laging makuha ang hindi natin maabot. Kung gaano kabilis at kadali makuha ang isang bagay, ganoon ito nagiging hindi gaanong mahalaga. Kaya't ang desperasyon ay nagtataboy at ang kawalang pakialam ay umaakit. Sa sandaling tumigil kang maghabol, pinipilit mo siyang magtaka kung bakit. Sa sandaling tumanggi kang makialam, pinaparamdam mo sa kanya na naghahanap siya ng iyong atensyon. At kapag tuluyan kang nawala, nagiging isang obsession siya. Iniwan ka niya, iniisip niyang ipaglalaban mo siya. Iniisip niyang matitinag ka. Pero kapag ginawa mo ang kabaligtaran, kapag nawala ka ng parang bula, umiikot ang kanyang isipan. Nagsisimula siyang magtanong sa lahat, bakit hindi siya tumawag? May pakialam ba siya talaga? May iba na ba siyang kasama? Inaasahan niyang magalit ka, malungkot, o kahit galit. Ang hindi niya inasahan, ang hindi niya ipinaghanda, ay katahimikan. Ang katahimikan ay makapangyarihan dahil pinipilit nitong punuan ng ibang tao ang mga nawawalang detalye at ang isipan ng tao ay malupit. Gumagawa ito ng mga kwento na mas masahol pa kaysa sa realidad. Kapag tumigil ka ng mag-reply, hindi lang niya iniisip na moving on ka na. Isipin mong binubuo niya ang ideya na ikaw ay umaasenso, umaangat, nagiging isang tao na hindi kayang abutin. Nagtataka siya kung kailan ka ba talagang naging seryoso. Kung nagkamali ba siya sa pagpapahalaga sa sarili niyang halaga. At bigla, ang kapangyarihan na akala niya ay nasa kanya. Naubos na. Pero narito ang tunay na sikreto. Kung gagawin mo ng tama ang laro na ito, hindi lang niya pagdududahan. Ikaw ay pagpapalungkotin. Baka makita ka niya sa publiko, hindi nag-aalala at mas maganda kaysa dati. Baka may mga kaibigan kayo na nagsasabing maganda ang iyong kalagayan. Baka marinig niyang may iba ng babaeng may atensyon mo. At ngayon, siya na ang makakaramdam ng pagiging iniwan. Ang reverse psychology ay epektibo dahil ito ay nagmamanipula ng mga inaasahan. Inaasahan niyang siya ang magiging premyo, siya ang may kontrol. Pero sa pamamagitan ng pag-alis ng walang pag-aalinlangan, binabago mo ang buong kwento. Hindi ka na ang lalaking magmamakaawa para sa kanyang pagbabalik. Ikaw na ngayon ang lalaking sana ay hindi niya pinakawalan. At ang realisasyon na iyon, masakit. Karamihan sa mga lalaki ay humihingi ng closure. Gusto nila ng mga paliwanag. Gusto nila siyang ipaliwanag kung gaano sila nasaktan. Pero ang totoo, ang katahimikan ay gumagawa ng lahat ng trabaho para sa iyo. Walang pagsasalita, walang pagtutol, walang sinadyang mensahe na kasing lakas ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ikaw na lumayo ng walang pangalawang pag-iisip. Kung tunay mong nauunawaan ito, hindi ka na muling hahabol. Dahil maiintindihan mo na sa sandaling maging hindi ka abot, ikaw ay nagiging hindi kayang labanan. Kung handa ka nang ibalik ang kapangyarihan, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ang katahimikan ko ang nagpapatanong sa lahat. Number 3. Ang pagkabuhay muli sa pamamagitan ng pagdadalamhati ang sakit ay hindi maiiwasan. Ang pagdurusa ay isang pagpili. Karamihan sa mga lalaki, kapag nasaktan, hinahayaan nilang kainin sila ng sakit. Umiikot sila sa kanilang kalungkutan. Pinapalipas nila ang oras sa pag-overthink. Kung ano ang mali na lunod sa pagsisisi, hinahayaan ang bigat ng pagkawala na sirain sila. Tumitigil silang kumain, tumitigil mag-ehersisyo, tumitigil mag-focus sa kanilang layunin. Nauupo sila sa dilim, nakatitig sa kanilang cellphone, naghihintay ng mensaheng hindi kailanman darating. Pero ang mga lalaking umaangat, ang mga lalaking nagiging hindi matitinag,
Ginagamit ang sakit bilang gasolina. Hindi nila tinatakbuhan ito. Hindi nila pinapalakas ang sarili sa pamamagitan ng pagkalimot dito. Niyayakap nila ito, binabago at bumangon na mas malakas kaysa dati. Dito hinuhubog ang iyong kapangyarihan. Hindi sa mga madaling sandali, kundi sa mga pagdurusa. Inaasahan niyang matitinag ka. Inaasahan niyang maghuhulog ka, mawawala sa sarili mong kalungkutan. Gusto niyang maniwala na hindi ka na makakabangon mula sa pagkawala niya. Dahil hanggat nasasaktan ka, hawak pa rin niya ang kapangyarihan sa iyo. Pero sa halip, ginagamit mo ang sakit na iyon at ginagawang hindi matitinag, kinukuha mo ang mga gabing walang tulog at ginagawang pagkakataon para magtrabaho sa katahimikan. Kinukuha mo ang galit at tinatahak ang gym. Kinukuha mo ang pagkawala at ginagawang self-discipline. Bawat segundo na ginugol mo na iniisip siya ay isang segundong ninakaw mula sa lalaking nakatakda mong maging. Karamihan sa mga lalaki naghahanap ng paghihiganti. Gusto nilang makita siya na nagsisisi. Gusto nilang makita niyang nagwawagi sila. Gusto nilang patunayan na mali siya. Pero ang pag-iisip na iyon ay mahina pa rin dahil nakasentro pa rin ito sa kanya. Ibig sabihin, may pakialam ka pa. Ibig sabihin, naghahanap ka pa ng validation. At hanggat patuloy siyang sumasakop sa iyong isipan, hindi ka malaya. Ang tunay na lakas ay hindi tungkol sa pagpapakita ng anuman sa kanya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng lahat sa sarili mo. Ito ay tungkol sa paggising araw-araw at pagbuo ng sarili. Bilang isang lalaking, hindi na kailangan ng validation, hindi na kailangan ng closure, hindi na kailangan ng anuman, kundi ang sariling disiplina at focus. Ito ang pagbabago na naghihiwalay sa mga mahihinang lalaki at makapangyarihang lalaki. Ang mga mahihinang lalaki ay nananatiling sugatan, naghihintay na magbalik siya. Ang mga makapangyarihang lalaki ay umaangat ng mataas, kaya't sa oras na magbalik siya, hindi na siya makikilala. Dahil kapag binuo mo ang sarili mo, kapag itinaas mo ang bawat aspeto ng iyong buhay, hindi para sa kanya, hindi para sa iba, kundi para sa iyo, nagiging hindi matitinag ka. At kapag napansin na niya, kapag na-realize niyang ang lalaking iniwan niya ay wala ng kinalaman, magiging huli na, unawain mo ito. Ang paglago ang pinakamahusay na paghihiganti, hindi mga post sa social media, hindi mga pilit na pagpapakita ng tagumpay. Ang tunay na paglago, ang uri ng paglago na magpaparamdam sa kanya na isang estranghero ka na. Habang inaasahan niyang magdurusa ka, ikaw ay magiging isang bersyon ng sarili mo na hindi kailanman magiging buo kung wala ang sakit na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkabigo ay isang regalo. Binabasag nito ang ilusyon na kailangan mo ng ibang tao upang maging buo. Pinipilit nitong ipatayo ang sarili mong pundasyon, isang pundasyon na walang sino man ang kayang wasakin muli. At sa sandaling tumigil ka ng magbalik tanaw, sa sandaling tumigil ka na maghintay na magsisi siya, doon mo makakamta ng tunay na tagumpay. Dahil ngayon, siya ay wala ng halaga. Walang tagumpay sa kanyang pagsisisi. Ang tagumpay ay nasa iyong pagbabagong buhay. Ang tagumpay ay sa pagiging isang lalaking hindi na alintana ang pakiramdam ng iba. Ito ang iyong muling kapanganakan. Dito mo titigil bilang isang lalaking kontrolado ng kanyang emosyon at magiging isang lalaking kontrolado ang kanyang kapalaran. Walang kalungkutan, walang kahinaan, walang paghihintay. Bumangon mula sa mga abo. Yakapin ang disiplina. Ipasok ang iyong buong kapangyarihan. Kung handa ka ng magbago, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ang sakit ay nagiging gasolina ng aking evolution. Number 4. Ang attraction ng detachment. Walang mas malakas kaysa sa isang lalaking hindi nangangailangan ng validation. Isang lalaking payapa sa kanyang sarili, na hindi naghahanap ng approval, na hindi nakatali sa anumang resulta. Ang lalaking iyon ay may magnetikong aura. Ang detachment ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang emosyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang attachment ay kahinaan at ang desperasyon ay nagtataboy. Sa sandaling tumigil kang mag-alala kung ano ang ginagawa niya, kung sino ang kasama niya, o kung nagsisisi siya sa pag-alis, iyon ang sandaling muli niyang mapapansin ka. Bakit?
Dahil ang mga babae ay naakit sa mga lalaking hindi naghahabol. Kung mas maghahanap ka, mas tatakbo siya palayo. Kung mas maghahangad ka, mas kaunti ang ibibigay niya. Pero sa sandaling umatras ka, sa sandaling magpakita ka ng kawalang interes, may magbabago. Magsisimula siyang magtaka kung bakit wala kang pakialam. Magsisimula siyang magtanong kung bakit hindi ka na nagsusumikap. Magsisimula niyang maramdaman ang pagkawala ng iyong atensyon. At ang pagkawala na iyon, yun ang magpapasakit sa kanya. Unawain mo ito. Ang detachment ay kapangyarihan. Ito ang kakayahang umalis sa anumang hindi na nakakatulong sa iyo, nang walang alinlangan, nang walang pagsisisi. Ibig sabihin, hindi ka na emosyonal na nakadepende sa iba. At ito ang pinakamatinding atraksyon na mayroon ng isang lalaki. Dahil kapag tunay mong hindi alintana, ang iyong kumpiyansa ay kumikislap. Ikaw ay kumikilos ng may layunin. Hindi ka na nakakadena sa hindi nakikitang gapos ng attachment. Karamihan sa mga lalaki nagkakamali sa pagpapanggap na detached sila. Nagpo-post sila ng mga larawan para pasilusin siya. Nagpapakita sila ng pagsusumikap na ipakita na nananalo sila. Pero ang tunay na detachment ay hindi malakas. Tahimik ito, malinaw. Walang kahirap-hirap. Kapag hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo, kapag hindi mo na kailangang ipakita sa mundo na okay ka, tapos na ang laban, isipin mo ang mga pinakamakapangyarihang lalaki sa kasaysayan. Ang mga hari, mga mandirigma, mga pilosopo. Hindi sila yung mga humahabol para sa approval. Pinapakita nila ang respeto sa pamamagitan lang ng pag-iral nila sa kanilang kapangyarihan. Alam nila ang kanilang halaga. At dahil doon, sumunod ang iba. Ito ang enerhiya na dapat mong taglayin, ang lalaking hindi tinatablan, hindi gumagalaw at kayang mag-isa. At narito ang tunay na kabalintunaan, ang sandaling tunay mong itigil, ang pagpapahalaga kung nagsisisi siya sa pagkawala mo. Iyon ang sandaling magsisisi siya dahil mararamdaman niya iyon. Mararamdaman niya ang pagbabago sa enerhiya at bigla nagbago ang laro. Bigla siya na ang magtatanong. Kaya't tigilan mo na ang pagtatanong kung babalik pa siya. Tigilan mo na ang paghihintay sa mensahe, sa senyales, sa isang moment ng validation. Ang focus mo ay nasa iyong misyon. Ang iyong kapangyarihan ay nasa pag-usad. Binubuo ang iyong sarili na maging mas malaki, mas matatag. At kung baling araw, tumingin siya pabalik. Kung magsisisi siya, hindi na yun problema mo. Ang isang lalaking hindi nangangailangan ng anuman, nag-aakit ng lahat. Sa sandaling maunawaan mo ito, magiging delikado ka. Kung handa ka ng yakapin ang tunay na detachment, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Nag-aakit ako ng lahat sa pamamagitan ng hindi kailangan ng anuman. Number 5. Ang epekto ng cold shoulder ang katahimikan ay isang bagay. Ang presensya ng walang reaksyon, isang ibang antas ng kapangyarihan. Darating ang isang sandali, baka linggo, baka buwan, nang makita mo siya muli. Baka aksidente lang. Baka siya na ang mag-reach out. Baka lang siya ay nakatago, sumusubok na tignan mula sa malayo. At sa sandaling iyon, ang lahat ng gagawin mo o hindi gagawin ang magtatakda kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Karamihan sa mga lalaki, bumabagsak sa ilalim ng pressure na ito. Nakita nila siya at bumalik ang mga lumang emosyon. Sinasubukan nilang magpanggap na cool pero nauurong. Iiiwas sila ng tingin o magpapakita ng sobrang saya. Para bang may pinapakita. Parehong mali. Parehong nagpapakita na siya ay may epekto pa sa iyo. Pero ang lalaking bihasa na sa cold shoulder effect, iba siya. Hindi siya umiwas, hindi siya humahabol, hindi siya nagre-react. Ina-acknowledge niya siya nang hindi ipinapakitang apektado. Kung magsasalita siya, sasagot siya, pero kalmado at walang pakialam, walang init, walang galit. Isang neutral na presensya lang. Ang enerhiya niya ay nagsasabi, isa ka na lang ibang tao ngayon, at iyon ang magpapabagsak sa kanya dahil inaasahan ng mga babae na ang mga lalaki ay magmamakaawa o magpapasira ng tulay. Inaasahan nila ang galit o ang pananabik, pero ang kawalang interes ay nakakatakot. Sinasabi nito sa kanya na hindi ka na espesyal, na nawala na ang lahat ng emosyonal na kontrol sa iyo. At ang epekto na iyon, maghahantong
sa kanya kaysa sa anumang argumento. Isipin mo ito, magpapadala siya ng isang simpleng mensahe, sinusubukan ang tubig. Inaasahan niyang makakakita ng excitement, galit, kahit anuman. Pero sa halip, makakakuha siya ng isang maikli, hindi pilit, na sagot. Walang emojis, walang sobra-sobrang paliwanag, walang indikasyon na naisip mo pa siya. At ngayon, siya ay nalilito. Maliit na ba siya sa iyo? Talaga bang nakalimutan mong mag-move on ng ganun kadali? Ang pagdududa ay kumakalat tulad ng isang virus sa kanyang isipan. Dahil ngayon, siya na ang naghahanap ng iyong validation. Nagbabaliktad na ang mga papel. Kailangan niyang malaman kung may kontrol pa siya. At ang hindi mo pagbibigay sa kanya ng sagot, iyon ang magpapabagsak sa kanya. Ang kapangyarihan ng cold shoulder ay hindi nasa pagputol sa kanya ng lahat ng ugnayan. Nasa pagpapakita sa kanya ulit at ang pag-alam niyang wala na siyang epekto sa iyo. Maaalala niya ang lalaking dating humahabol sa kanya na dating may malasakit. At makikita niya ang isang estranghero sa kanyang lugar. Iyon ang nag-iiwan ng epekto. Iyon ang nagpapalungkot sa kanya. Pero pagdating ng oras na maalala niyang nawala, hindi mo na apektado dahil ang bersyon ng iyo na siya ay dati kilala, patay na. Kung handa ka nang makamit ang ganitong antas ng kontrol, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Pinakamalakas ako kapag wala akong sinasabi. Number 6. Ang pagbalik ng isa na umalis, laging bumabalik sila. Laging. Baka hindi ngayon, baka hindi bukas, pero isang araw kapag tumigil ka nang isipin siya. Kapag binuo mo ang iyong sarili para maging mas mataas, kapag ang iyong katahimikan ay naging malakas na, babalik siya. At kapag nangyari iyon, mayroon ka lamang isang trabaho. Siguraduhin na hindi na siya mahalaga. Ito ang sandali kung saan karamihan sa mga lalaki ay nabibigo. Sila ay nasasabik, iniisip nila, ito na ang pagkakataon ko, sa wakas ay nakikita niya ang aking halaga. Kinuha nila ang paino, masyado silang mabilis sumagot, pinapasok siya masyado ng madaling-madali. At agad, ang lahat ng kapangyarihan na kanilang nakuha ay nawala. Dahil ang totoo hindi siya babalik, dahil bigla niyang naisip kung gaano ka kahanga-hanga. Babalik siya dahil siya ay naging mausisa, dahil sinusubukan niyang alamin kung makakontrol pa niya ikaw. Pero ang lalaking nagbago ay hindi papasok sa bitag na ito. Kapag bumalik siya, hindi siya magmamadali. Hindi siya magsasaya. Hindi niya bubuksan ang katahimikan niya ng may kasiyahan. Mananatili siyang hindi apektado. Baka sumagot siya, baka hindi. Baka i-acknowledge siya, baka hindi. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi niya pababayaang maramdaman niyang may halaga pa siya. Ito ang paraan para sirain ang ego ng umalis. Inaasahan niyang maghihintay ka pa. Akala niya, iniisip mo pa siya. Inisip niya na itatapon mo ang lahat ng bagay kapag siya ay nag-reach out. Pero sa halip, itinuturing mo siya na parang hindi na siya mahalaga. Dati siyang iyong mundo at ngayon isa na lang siyang pangalan sa iyong telepono. Ang realisasyong ito ay sisirain siya dahil walang masakit kaysa sa makalimutan. Walang mas matindi kaysa sa malaman na ang isang tao na minsang nagmahal sa iyo ay tuluyan nang nakapag-move on. Nang umalis siya, akala niya siya ang premyo. Akala niya maaari siyang bumalik kapag gusto niya. Pero ngayon ikaw na ang premyo at siya ay isa na lamang sa iyong mga opsyon. Huwag mong bigyan siya ng kasiyahan na malaman na mayroon pa siyang epekto sa iyo. Kung pipiliin mong sumagot, panatilihing maikli. Kung pipiliin mong makipag-ugnayan, manatiling detached. Kung tatanungin ka kung kumusta ka, sabihin mo lang, okay. Wala nang iba, walang detalye, walang paliwanag, walang nostalgia. Ipakita mo sa kanya na hindi mo siya kailangan para malaman kung gaano ka kasaya. At dito siya mararamdaman ang pinakamalakas na pagsisisi. Dahil kapag ang isang lalaki ay tunay na naka-move on, kapag hindi na siya nagmamalasakit, kung siya ay magstay o aalis, doon niya mararamdaman na nawala ka na sa kanya magpakailanman. Kung handa ka nang maging ang lalaki na kanilang pagsisihan na nawala, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Laging bumabalik sila kapag tumigil akong mag-alala. Number 7. Ang huling hakbang ng kapangyarihan, indifference, pagkawala ng interes. Ang huling yugto ng kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa pagbabalik niya.
Ito ay nasa hindi mo na pagnanais na siya'y bumalik. Karamihan sa mga lalaki ay gumugugol ng mga buwan kahit taon. Nang lihim na umaasa na magsisisi siya sa pag-alis. Naghihintay sila ng araw na maiisip niyang nawalan siya. Pero ang tunay na tagumpay ay kapag tumigil ka na sa pag-aalala, kapag ang kanyang pagsisisi ay wala ng halaga sa iyo at ang kanyang pagbabalik ay wala ng kahulugan sa iyong buhay. Ang indifference, pagkawala ng interes, ay ang pinakamataas na hakbang ng kapangyarihan dahil ito ay nagpapakita na hindi na siya may control sa iyong emosyon. Hindi ito galit, hindi ito puot, ito ay wala at ang wala ay nakakatakot. Dahil kapag ang isang lalaki ay tunay na naka-move on, hindi niya ito ipinapaalam. Hindi siya naghahanap ng paghihiganti. Hindi siya nangangailangan ng validation. Siya'y simpleng nawawala na sa kanyang mundo. Mentally, emotionally at spiritually, susubukan kanya. Hahanapan kanya ng mga kahinaan. Baka mag-reach out siya upang makita kung may epekto pa siya sa iyo. Baka panoorin niya ang mga stories mo, umaasang mapansin mo siya. Baka mag-flirt siya sa ibang lalaki, naghihintay ng reaksyon. Pero hindi mo siya bibigyan ng anuman. Walang galit, walang selos, walang pag-usisa, tanging malamig, walang emosyon na pag-detach at iyon ang magwawasak sa kanya. Dahil sa unang pagkakataon, mararamdaman niyang siya'y pwedeng palitan. Akala niya siya'y espesyal, na may permanenteng espasyo siya sa iyong puso. Pero ngayon, nakikita niya ang katotohanan. Siya'y isa lang sa mga kabanata sa iyong kwento, hindi ang buong aklat. Ang indifference ay kalayaan. Nangangahulugan ito na natranscend mo na ang nakaraan, na nakabuo ka ng isang buhay na punong-puno at makapangyarihan. Kaya't siya ngayon ay isa na lamang tala sa iyong kasaysayan. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi ito tungkol sa pagpapakita na wala kang pakialam habang lihim na umaasa na babalik siya. Ito ay tungkol sa tunay na pag-move on. Ito ay tungkol sa pag-abot sa isang lugar kung saan kahit magmakaawa siya, para sa isang pagkakataon hindi mo ito kukunin dahil lampas ka na sa kanya. Karamihan sa mga lalaki ay hindi nakararating sa yugtong ito. Nanatili silang nakatigil sa kalagitnaan, nagpapanggap na naka-move on habang lihim na naghihintay. Pero ang mga lalaking bihasa sa tunay na pag-detach ay ang mga hindi matitinag. Hindi nila kailangan ng closure. Hindi nila kailangan ng mga paghingi ng tawad. Hindi nila kailangan ng anuman dahil mayroon sila. At iyon ang tunay na aral. Ang wakas ng layunin ay hindi kailanman tungkol sa pagpapasisiya sa kanya. Ang layunin ay maging sobrang nakatutok, sobrang disiplinado, sobrang hindi matitinag, na hindi na siya mahalaga. Kung naiintindihan mo ito, nanalo ka na. Kung handa ka ng katawanin ang tunay na kapangyarihan, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Indifference ang aking pinakamalakas na armas. Number 8, ang mundo ay iyo, hindi ka nila matagal na ginawa mong sentro ng iyong mundo siya. Ang mga isip mo ay umiikot sa kanya. Ang kaligayahan mo ay nakatali sa kanya. Ang pagpapahalaga mo sa sarili ay nakadepende sa kanyang pag-apruba. Pero ngayon ay bawiin mo ang lahat ng ibinigay mong labis dahil ang katotohanan ay ang buhay mo ay hindi kailanman nakasentro sa kanya. Ito ay laging tungkol sa iyo. Isipin mo, gaano karaming oras ang ginugol mo para panatiliin siyang masaya? Ilang sandali ang inilalaan mo sa pagpapanggap sa kung ano ang naiisip niya, nararamdaman niya at gusto niya? At saan ka dinala ng mga iyon? Nawawala, pagod, walang kapangyarihan. Dahil habang binibigyan mo siya ng labis na pansin, nawawala ka sa sarili mo. Tapos na yon. Ang sandali na ibabalik mo ang atensyon sa sarili mo. Pumasok ka sa iyong tunay na kapangyarihan. Wala nang paghihintay ng mga text. Wala nang pagsilip sa social media niya. Wala nang pag-aalala kung sino siya o kung anong ginagawa niya. Isinara na ang kabanatang iyon. Ngayon, ang tanging bagay na mahalaga ay ang iyong misyon, mga layunin, pag-unlad at ang iyong imperyo. At dito nangyayari ang tunay na pagbabago. Kapag ang isang lalaki ay tumigil sa pamumuhay para sa panlabas na pag-apruba at nagsimulang mamuhay para sa sarili niya, siya ay nagiging hindi matitinag. Binubuo niya ang katawan, isipan at yaman. Tinutulungan niya ang sarili na mag-level up sa mga paraang hindi niya kailanman naisip.
At habang umaangat siya na pagtatanto niya, hindi siya nilikha para manghabol. Siya ay nilikha para habulin. Mararamdaman niya ang pagbabagong ito. Malalaman niya ang tungkol sa lalaking iyong nagiging. Makikita niya kung paano ka pinag-uusapan ng mga tao at bigla magpapalit ang mga papel. Ang lalaki na minsang naglagay sa kanya sa pedestal ay ang lalaki na ngayon ay nais niyang ibalik. Ang lalaki na dati ay naghihintay sa telepono niya ay ngayon ay puno ng mga bagong opsyon, mga bagong oportunidad. Ito ang pinakamahirap na katotohanan na ayaw tanggapin ng karamihan sa mga lalaki. Hindi na siya kabilang sa mundo mo. Ang bersyon mo na nagmahal sa kanya, ang lalaking iyon ay patay na. Namatay siya nang magdesisyon kang muling buuin ang sarili mo. At ang bagong ikaw ay lumampas na sa kanya. Siya ay isang aral lamang, isang hakbang patungo sa iyong ebolusyon. Ang mundo ay iyo, hindi kanya. Ikaw ang premyo. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka humahabol. Hindi ka naghihintay para sa ibang tao na makilala ang halaga mo. Ikaw ang lumilikha ng halaga. Hindi mo kailangan ng permiso para maging dakila. Kukunin mo ang iyo. Maglalakad ka tulad ng isang hari. Mag-iisip ka tulad ng isang tagapagtagumpay. Hindi mo na iniintindi kung sino ang magsisisi sa pagkawala mo dahil abala ka na sa pagkapanalo. At ito ang kagandahan ng lahat. Ang sandali na tumigil kang mag-alala tungkol sa kanya ay ang sandali na tunay mong maiintindihan kung sino ka talagang meant na maging. Hindi siya ang destinasyon. Siya ang nagpukaw sa iyong kamalayan. Ito ang iyong paggising. Ito ang iyong pag-angat. Kung handa ka nang kunin ang iyong nararapat, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ang premyo. Number 9. Ang huling tawanan ay para sa Stoic ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang patunayan siyang mali. Ito ay ang patunayan ng iyong sarili na tama. Ito ay ang maging lalaking palaging itinakda sa iyo. Ang lalaking hindi kailangan ng pag-apruba. Ang lalaking hindi naghahanap ng paghihiganti. Ang lalaking kumikilos ng tahimik at pinapakita ang kanyang mga resulta sa sarili. Ang huling tawanan ay para sa lalaking hindi na nagmamalasakit. Noong una, akala niya maaari kanyang palitan. Akala niya magiging isa ka na lamang sa mga lalaking naiwan sa kanyang nakaraan. Ngunit ngayon ay nakikita niya ang katotohanan. Nakikita niya ang bersyon mo na umusbong mula sa apoy. Ang lalaking hindi lang basta nakapag-move on, siya ay nag-evolve. Ang lalaking dati niyang kilala ay nawala at sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang hindi matitinag na puwersa. Isang lalaking hindi kayang manipulahin, isang lalaking hindi naghahanap, hindi humahabol, hindi nagre-react, at iyan ang maghahantong sa kanya sa walang katapusang pag-iisip. Hindi ang galit, hindi ang katahimikan, kundi ang iyong ganap na kawalang interes. Dahil ang tunay na kapangyarihan ng isang stoic na lalaki ay ang hindi pagpapabaya ng kahit anong makaalog sa kanyang pundasyon. Hindi niya pinapayagan ang kanyang emosyon na magdikta ng kanyang mga aksyon. Hindi siya lumalahok sa mga laban na hindi karapat-dapat sa kanya. Umiiwas siya at binubuo ang kanyang kaharian. At ngayon pinagmamasdan ka niya mula sa malayo. Marahil ay binabantayan pa rin niya ang iyong profile. Marahil ay naririnig niya ang iyong pangalan sa mga usapan. Marahil ay nagtatangkang magpadala ng mensahe umaasang muling makuha kahit kaunti sa pansin na dati niyang ipinagpapalagay. Ngunit hindi niya alam na nanalo ka na. Hindi dahil pinagselos mo siya. Hindi dahil nagsisisi siyang iniwan ka. Kundi dahil wala na siyang espasyo sa iyong isipan. Akala niya may kapangyarihan siya sa iyo. Akala niya palagi ka lang nandyan, naghihintay, umaasa, nagnanais. Ngunit sa halip na wala ka sa kanyang buhay at pumasok sa tagumpay, at siya ngayon ay isa na lamang multo mula sa iyong nakaraan, isa na walang halaga. Iyan ang huling yugto, hindi paghihiganti, hindi galit, kundi ganap na kalayaan. Ang sandali na hindi mo na alintana ang nakaraan, ang sandali na hindi mo na kailangan ng pagsasara, ay ang sandali na magiging hindi matitinag ka. Dahil ngayon, nauunawaan mo na ang pinakadakilang tagumpay ay ang inner peace at ang pinakadakilang kapangyarihan ay ang sariling pagmastersy. Kaya hayaang magtaka siya, hayaang magsisi, hayaang umupo siya sa bigat ng kanyang mga desisyon, ngunit ikaw,
Patuloy ka nang mag-move forward dahil hindi ka kailanman meant na manatili sa nakaraan. Hindi ka nilikha para lamunin ng kung ano ang dati. Ikaw ay nilikha para umangat. Ang huling tawanan ay para sa stoic at sa oras na malaman niyang kung ano ang nawala niya, ikaw ay malayo na at hindi na maririnig ang mga pagsisisi. Kung handa ka nang yakapin ang tunay na kapangyarihan, i-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba. Ako ay hindi matitinag. Nandyan ka na sa dulo. At kung talagang nakinig ka, kung talagang nakuha mo ang bawat salita, alam mo na kung ano ang dapat gawin. Ito na ang iyong sandali, ang sandali na pipiliin mong maging stoic kaysa maging mahina, paglago kaysa stagnation, kapangyarihan kaysa desperasyon. Unawain mo ito. Hindi siya ang destinasyon, siya ang catalyst. Siya ang pangyayari na nagpabago sa iyo, ang nagpatigil sa iyo at tinanong ang iyong tunay na halaga. At ngayon, nakatayo ka sa isang desisyon. Maari kang manatili sa pareho, nakulong sa nakaraan, naghihintay ng pagsasara, naghihintay ng kanyang pagsisisi. O maari kang maglakad palayo, hindi lamang sa kanya kundi sa lalaking ikaw dati. Ito ang iyong rebirth. Dito ka magiging hindi matitinag, isang lalaki na may misyon, isang lalaking hindi kailangan ng kahit anuman, isang lalaking kumukontrol ng respeto. Hindi sa puwersa, kundi sa presensya. At sa sandali na tumigil kang manghabol, ang sandali na tumigil kang mag-react, ang sandali na sumulong ka sa iyong kapangyarihan, makikita mo kung paano bumabaluktot ang mundo para sa iyo. Kaya hayaang magsisi siya, hayaang magtaka siya, hayaang umupo siya sa katahimikan ng sarili niyang mga desisyon. Ngunit ikaw, patuloy ka lang dahil ang mga dakilang lalaki ay hindi tumitingin pabalik. Hindi nila inuukit ang nakaraan. Binubuo nila, umaangat sila, nangunguna. Kung ang video na ito ay tumama sa iyo, kung handa ka nang kunin ang buong kontrol ng iyong buhay, i-hit ang like button, mag-subscribe para sa mas maraming content at mag-drop ng final na comment sa ibaba. Ako ay hindi matitinag at tandaan ang huling tawanan ay palaging para sa stoic.